Pinakamayaman man sa bayan ng San Diego si Don Rafael at siya'y iginagalang ng lahat, ngunit hindi siya ang makapangyarihan. Hindi rin si Kapitan Tiago kahit na madalas siyang ipasalubong sa orkestra kung dumarating. Ang katotohanan ay madalas siyang pagtawanan at palihim na tawaging Sakristang Tiago. Lalong hindi ang kapitan ng bayan sapagkat siya'y hamak na utusan lamang na maaaring kagalitan ng alkalde mayor. Ang kapangyarihan ng kura sa San Diego ay halos kapareho ng kapangyarihan ng Papa ng Batikano, at ang alperes ng Guardia Sibil ay sa hari ng Italia. Madalas magkapingki ang dalawang makapangyarihan sapagkat nagpapaligsahan sa taglay na kapangyarihan. Si Padre Bernardo Salvi ang humalili kay Padre Damaso nang ito'y maalis sa San Diego. Siya ay bata pa, payat at masasakitin. Hindi siya nananakit gaya ni Padre Damaso. Mahilig siya sa pangingilin at pag-aayuno. Ang alperes ay popular din, ngunit sa wimpalad dahil sa pagkakapag-asawa kay Doña Consolacion. Labis ang pagsisisi ng alperes, kaya't upang maipaghiganti ang kanyang kasawian ay laging naglalasing. Pinahihirapan ang mga sundalo sa gitna ng matinding init ng araw, at sa tuwina ay binubugbog ang asawa. Kapag namataan ni Padre Salvi na pumasok sa simbahan ang alperes, ay palihim niyang inuutos sa sakristang isara ang pinto ng simbahan upang walang makalabas at sisimulan ang mahabang sermon. Upang makaganti sa kura, ipahuhuli naman ng alperes ang alila o sakristan. Ngunit kahit na ganito ang tunay na palagayan ng kura at ng alperes, sila ay nagkakamayan at magalang na nag-uusap sa tuwing sila ay nagkikita. Samantala, si Doña Consolacion ay nagkakaroon lamang ng pagkakataong makapanungaw sa bintana kung natutulog ng mahimbing ang alperes sa labis na pagkalasing o pagkapagod kung tanghali. Patutungo siya sa durungawan ng nakapranelang bughaw at may sumpal na tabako sa bibig. Panlilisikan niya ng mga mata ang kinaiinisang kabataan at kukutyain ang mga nagdaraang dalaga na di alintana ang sariling mukha.